one time during po sa small group namin, young husband, ang ginagawa kasi namin bago kami mag-start, at least mag-share kami a little kung ano nangyayari sa amin the whole week. So, after po nakapag-share na ang lahat, then napansin ko na all of us mga tatay is working, so talagang passionate din sila sa work na most of the time nakukonsume yung oras nila sa mga trabaho. So, kaya mahilig ako man-review hindi mo naman review. Reminder lang. No? So, niremind ko po sila na yes, kailangan nating mag-excel sa ginagawa natin, pagigihan natin yung trabaho natin, but remind natin yung mga sarili natin na may iba pa tayong responsibility. Hindi lang trabaho. No, hindi lang i-provide yung needs ng family natin. May trabaho din tayo, may obligasyon din po tayo bilang tatay na i-take care din po natin yung household natin. No? Na yung mag-guide, ma-lead natin yung wife natin at saka yung mga anak natin sa Panginoon. Sa Panginoon. No, kumbaga, hindi lang po obligasyon natin na buhayin sila. No? Ito po para sa mga tatay. No, hindi po obligasyon natin na buhayin lamang natin sila. Obligasyon din po natin na i-lead sila, i-guide po sila sa Panginoon. No? Sa Panginoon. At ang dilema sa ating mga tatay, lalo na kung focus tayo dun sa ginagawa natin, naniniglik natin yung ibang responsibilidad natin sa buhay. Diba? So, pag-focus tayo masyado dun sa ginagawa natin, napapabayaan natin tong mga ibang area na to. Kaya nga, sabi ko sa kanila na, so, knowing na bilang isang tatay, bilang isang asawa, ang dami pong responsibilidad na kasalalay sa mga balikat natin, ano po yung kayang gawin natin para masigurado natin na magampanan natin tong responsibilidad natin bilang isang tatay. Then, sinabi ko sa kanila, yung maturity natin. Yung maturity po natin, yung susi, para magampanan natin ng maayos lahat ng obligasyon na nakasalalay po sa mga balikat natin. At hindi lang to para sa mga tatay, no? Para po to lahat sa atin. Na magampanan lamang natin ng maayos, ng mabuti, yung mga obligasyon natin sa buhay, ano man obligasyon natin sa buhay. Alam kong hindi isa or dalawa, more than that pa yung mga obligasyon natin sa buhay. Magampanan lang natin yun ng maayos kung lumalago din po tayo spiritually. Na kumbaga yung susi po na para magampanan natin yung mga responsibilidad natin bilang isang tatay, bilang isang asawa, bilang isang empleyado, bilang isang estudyante, yung maturity po natin sa Panginoon. At yung maturity po natin, pag pag-uusapan natin yung maturity, no? Ang salita po ng Panginoon, napakalaking parte po pag pag-uusapan natin yung maturity. Si Jerry Bridges, sabi niya, may dalawang means or kapamaraanan po yung Panginoon, sa book niya, Growing Your Faith, para lumago tayo. Yung una daw is yung circumstances natin sa buhay. Mababasa natin sa James na ginagamit ng Panginoon yung circumstances para lumago tayo. Pero yung circumstances natin, hindi tayo, kumbaga sabi niya, hindi daw yun control natin. Ang Panginoon ang nagko-control nun. At ang pangalawa, yung word ng Panginoon, yung salita po ng Panginoon. At dito may control tayo. Nagdedepende rin to kung gaano ka kauhaw sa salita ng Panginoon para mas lumago ka. Ito po yung punto ni Pablo ni Apostol Pedro. No? Ito po yung punto ni Apostol Pablo. Na yung cravings or longing po natin sa salita ng Panginoon magre-resulta po ng spiritual maturity. No, magre-resulta po ng spiritual maturity. Kaya nga yung pamagat po ng pag-aaralan natin today is that desperate longing for God's Word. Mapapansin po natin, itong chapter 2, verse 1 to 3, na pag-aaralan natin is concluding part po to ni Pedro, Apostle Pedro. Because yung word na so, or other translation, therefore, tinutukoy na po, start in chapter 1 pa,
until to the last verse ng chapter 1, tinutukoy po doon ni Apostle Pablo yung kung sino na tayo kay Kristo na born again na po tayo by this living hope. At ngayon may obligasyon na tayo, lalo na in verse in verse 13 down to 16 na mamuhay na tayo ng may kabanalan. Then if we jump to verse 14 down to 22, no, may obligasyon din po tayo na ipakita natin, ipadama natin yung totoong pagmamahalan bilang mananampalataya kay Kristo. Then, pag-jump sa chapter 2, nag-conclude si Apostle Pablo Apostle Pedro, nag-conclude siya na itong mga bagay na to, mangyayari lamang to, no, kung lumalago tayo spiritually. Kaya nga pinag-usapan niya doon yung kahalagahan po ng salita ng Panginoon. In fact, yung desperate longing natin for God's Word will lead us to maturity. Then yung maturity natin will lead us to be a responsible Christian. No? Responsible Christian. Or ito po yung main idea natin. Desperate longing for God's Word is one of the manifestation of a new life in Christ which leads to spiritual maturity. Ulitin ko po. Desperate longing for God's Word is one of the manifestation of a new life in Christ which leads to spiritual maturity. Ito po yung tatlong points na i-discuss natin. So, una po is that the cultivation of our longing for God's Word needs us to put away worldly or ungodly practices. Pangalawa, the right attitude towards God's Word should be desperate longing. Then pangatlo, the reason why we should be desperate in longing for God's Word. So, umpisahan po natin sa point 1. So, the cultivation of our longing for God's Word needs us to put away worldly or ungodly practices. Yung main imperative po rito, or yung main command po rito, start in verse 1 down to 3, is yung verb na long, or yung phrase na long for pure spiritual milk. Yun po yung main verb dito na itong passage na to. But bago po pumunta si Apostle Pablo dun sa pinaka-main command niya, no? Para mangyari yon sa mga buhay natin, or para mas ma-preserve natin yung longing natin, because pag nakay Kristo na tayo, makikita natin, ma-realize natin later on na pag nakay Kristo na tayo, no, because gawain ko to ng Holy Spirit kasi na may kauhawan na tayo sa mga puso natin sa pag-aralan at basahin po yung salita ng Panginoon. No? Pero, sabi na po sa Pablo, talagang ma-preserve natin, ma-maintain natin, o parang mas lalago pa, mas ma-cultivate natin yung totoong longing po sa mga puso natin, because hindi rin po ibig sabihin dahil Kristiyano na tayo, andun na yung talagang deep longing natin for God's Word. No? Kaya nga, si Apostle Pablo, inumpisahan niya muna, kung nais natin ma-cultivate itong totoong longing, no? Mas lumago pa, lumalim pa yung longing natin for the pure, for the Word of God, then, sabi niya muna, put away all malice, all deceit, and hypocrisy, and envy and slander. Ibig sabihin, put away all worldly or ungodly practices. No? Practices. So, although, nire-refer back to sa therefore, basis doon sa pinag-usapan or base doon sa pinag-usapan ni Apostle Pablo sa previous chapter, starting verse 22 to 25, loving our brothers, but somehow, no, may connection din po to sa the following verses na pag-uusapan po ni Apostle Pablo. No? So putting away is that, yung idea dito is, hinubad mo yung maduming damit mo, at hinubad mo siya, tinanggal mo siya. Yun po yung ibig sabihin na putting away. Tapos yung emphasis dito is that, yung 3 times na sinabi, all, no? Putting away all malice and all deceit, and then the last part, and all slander. Ibig sabihin, hindi lang po itong 5
ungodly practices na ipuput away natin. But rather, lahat po ng kinds of ungodly practices dapat iput away natin. No? Iput away natin. So, malice, una, is that the idea of desiring to harm someone. Because yung konteksto nga, prior to this is loving our brothers. No? So, para mayroong totoong pagmamahal sa kapwa mananampalataya natin is that dapat wala po tayong masamang hangarin sa bawat isa. Then, pangalawa, deceit. No, referring po rito or sa Tagalog pa, panliling lang o pandaraya. Then, hypocrisy is pagkukunwari or pakitang tao. No, tinutukoy dito yung pag-uugali nating hindi consistent po. Then, envy. No? Or naiinggit po tayo. Slander, or making false statement, or paninirang puri. So again, hindi lang po tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, na itong 5 bagay lang, characteristic na dapat nating tanggalin sa mga buhay natin. Because again, in-emphasize niya 3 things, yung all. Is lahat po ng klaseng worldly or ungodly practices, dapat we should put this away. Lalo na kung makita natin later on yung konteksto because una, no, ni-redeem na tayo ng Panginoon in verse 18. We have already redeemed by the precious blood of Christ. No, kumbaga, namatay si Kristo para sa ating kasalanan, hindi na tayo dapat patuloy mamuhay sa kasalanan. At hindi lang yon, pag-jump natin sa verse 23 is that binigyan tayo ng bagong buhay. Spiritual life. No? Na para maipamuhay natin si Kristo sa mga buhay natin. Kumbaga, para sa totoong Kristiyano, dapat hindi talaga to gawain or hindi, kumbaga, nadidefine yung buhay niya sa ganitong mga bagay, sa mga ungodly practices. In fact, si Apostle Pablo, ang sabi niya is that hindi to ugma para sa isang mananampalataya kay Kristo. Puntahan natin yung Ephesians chapter 5, verse 3 to 4. But sexual immorality and all impurity. And all impurity ito, tinutukoy lahat po ng sinful practices. No? Or covetousness must not even be named among you. Yung word na must not even be named among you. No? Hindi naman natin sinasabi perfecto na tayo pag tayo ay Kristiyano na. No? Na hindi na tayo magkakasala. Pero somehow, hindi tayo kilala na si ganito, marites to. Si ganito is ganito to. Hindi tayo na-define dun sa mga worldly and ungodly practices. Na? But aside of that, na dapat hindi tayo dahil ni-redeem na tayo ng Panginoon, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay is that isa din sa mga kadahilanan bakit nawawala po yung appetite natin, no, for longing God's Word is because itong mga bagay na to naglilinger po sa mga buhay natin. No? Ito pong mga bagay na to ay kumbaga patuloy pa rin nating ginagawa. Kaya, paano magkakaroon ng totoong longing sa mga puso natin sa salita ng Panginoon kung preoccupied po or yung laman po ng mga puso natin ay puro inggit. Diba? Or kung puro galit. Kung lustful thoughts po ang nasa isipan natin. Or yung mga bagay po sa mundo, yung laman ng mga puso't isipan natin. Paano po tayo na magkakaroon ng totoong longing po sa salita ng Panginoon? Kung yung mga puso't isipan natin, puno po ng makamundong bagay. Na, puno po ng makamundong bagay. Comment po ni John MacArthur, sabi niya, striving to eliminate sins is prerequisite to sustaining the desire
for God's Word. Sabi nga natin kanina, pag tayo Kristiyano na, mayroon na po tayong totoong longing sa mga puso natin because gawain to ng banal na Espiritu na pag-aralan, makinig ng salita ng Panginoon. Para ma-maintain natin yung longing na yun, mas ma-cultivate natin, mas lumago. Na? Then, sabi niya rito, yung prerequisite is that we need to strive to eliminate sin sa mga buhay po natin. Then when grow them, sabi niya, someone who is practicing deceit or envy or slander will not be able to truly to long for pure spiritual milk. Hindi po. Wala pong nasa sa ating na you desire for the world, at the same time you desire for God or for His Word. Dapat isa lang. Whether we desire the world, yung longing ng puso natin is yung mundo or yung Panginoon or yung salita niya. Na hindi po pwede. So we need to put all these worldly or ungodly practices sa buhay natin in order for us to cultivate a longing for God's Word. Or yung desire po natin na to put sin to death is reflection lang siya kung gaano din po tayo kaseryoso na talagang gusto natin or hinaasam-asam natin yung salita po ng Panginoon. Yung salita po ng Panginoon. But we ask the question, so what should be our attitude in longing for God's Word? Ano po yung pag-uugali kaya yung sa isang Kristiyano? Dapat, na meron tayo para sa isang totoong mananampalataya kay Kristo. Ang ganda po ng picture dito na binigay ni Apostol Pablo sa atin. Yes, binigyan niya tayo ng analogy ng isang bata. Sabi na, like newborn infants. Like newborn infants. Newborn infants, hindi po ibig sabihin na yung mga church po sa Asia Minor, kung saan sinulat po ito ni Apostol Pablo, yung mga taga-Asian Minor is mga new Christian, hindi po. Infants po rito, or newborn infants, is ginamit lang to analogy ni Apostol Pablo para maipahayag niya kung ano yung mensahe na ang attitude, yung character po ng isang Kristiyano, ganito yung longing niya, yung asam-asam niya na sa salita ng Panginoon, kagaya po sa isang infants. No, ang infants dito is, the literal is, bagong panganak, bagong silang. Bagong panganak, bagong silang. Si Thomas Reiner, comment niya, Peter's purpose was to say that all believers should be like infants. In this sense, they should crave the pure spiritual milk. Yung long dito, or other translation is crave, no, refer to our strong desire for something. The strong desire for something or desperate desire. Na para bang hindi ka masasatisfy unless hindi mo makuha yung isang bagay na yun. Yun po yung pinipicture at ito. Yung pure spiritual milk, yung milk dito, is that nire-refer the Word of God. Because sa dalawang adjective na nag-define dito sa milk. First is that pure means adulterated, uncontaminated. And the second adjective is spiritual or means reasonable or rational. In a sense that the Word of God is true and reliable. Then, kung makikita natin yung whole context po, lalo na kung balikan natin yung verse 23, tinutukoy po doon ni Apostol Pablo, yung Word of God is eternal, living, and abiding. Although, Apostle Paul, even yung author ng Hebrews, yung milk po is kinukontrast to solid food. No, dahil konteksto nila na yung milk is para sa mga immature, but yung solid food para sa mga mature.
But dito po, sa konteksto ni Apostol Pedro is that ginamit niya tong milk na to because ginamit niya nga na analogy yung bata, kagaya sa isang bata, para lumaki siya, no? Na magiging healthy, malusog, kailangan niya ng milk. Kailangan niya ng milk. So, ganun din po yung picture ni Apostol Pablo na para tayo lumago sa lakad natin sa Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoon, yung salita po ng Panginoon, yung gagamitin niya para lumago po tayo. Kaya, yung attitude natin is dapat kagaya sa isang bata. No? Yung mga may anak na rito makaka-relate, di ba? Na pag nagugutom yung bata, talagang hindi yan sa tatahan hanggat hindi mo padidiyan. Painumin ng milk. No? So, ganun din po yung picture na nais ni Apostol Pedro na mangyari po sa atin. Na hindi tayo masasatisfy sa buhay hanggat hindi natin talaga nami-meditate yung salita po ng Panginoon. Comment po ni John MacArthur, sabi niya, Peter could have made his point just when the term brippy or newborn, but to underscore it, he added the modifier artigenata, which literally means born just now. Kinumbay niya daw. Pwede naman daw niyang sabihin na no, infants lang. Kinumbay niya pa, newborn infants. Parang double emphasis. No? Na, continue, sabi niya, the two words identify an infant that has just emerged from its mother's womb and is crying for milk for her breast. That soul and desperate hunger for milk is the newborn's first express longing designed by God to correspond to the greatest need. And it illustrates how strongly believers ought to desire the words. Illustrate. It is singular and relentless because life depends on it. So, ito po yung dapat na characteristic o ugali po ng isang mananampalataya kay Kristo. Meron pong talagang kauhawan sa salita po ng Panginoon. Katanungan ko po sa atin, kumusta po? Yung kauhawan natin sa salita ng Panginoon. Kumusta po yung longing? Pagising ba natin sa umaga? Anong unang bubuksan natin? Yung Bible or yung Facebook? Or nakikita ba natin na talagang nagbabasa tayo, we enjoy the Word of God. Hindi lang for the sake, para lang makadevotion ako ngayon. Then punta na sa trabaho. Ninanamnam natin bawat salita po ng Panginoon. Or sa mga busy schedule natin sa buhay, gumagawa po tayo ng panahon, ng time para po pag-aralan at makinig sa salita ng Panginoon. I hope and I pray na kahit gano'n tayo ka-busy sa buhay, mayroon pa rin totoong longing sa mga puso po natin. Sa salita po ng Panginoon. Then, the last question that we need to ask is that why we should be desperate in longing for God's Word. Bakit nga ba kailangan sa isang mananampalataya ni Kristo, desperate tayo, no? Na mauhaw tayo sa salita ng Panginoon. Ano kaya yung benepisyo, ang dulot nito sa atin? Ano kaya din yung implikasyon kung wala tayong longing sa salita ng Panginoon? So in verse 2, be down to last verse 3, ito po yung magsasagot dun sa mga katanungan natin. So the reason why we should be desperate in longing for God's Word, one is that desperate longing for God's Word will lead us to spiritual maturity. In verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that is the purpose. By it, you may grow up into salvation. Makikita natin dito na yung word po ng Panginoon, yung salita po ng Diyos, gagamitin niya to para po lumago tayo
spiritually. Na yung may grow up dito is sa passive forms. Ibig sabihin po, yung paglago natin spiritually, ang main agent pa rin ang Panginoon. Pero hindi po din sinasabi dito ni Pablo, ni Pedro, na wala na tayong gagawin. In fact, no, yung pinaka-main imperatives, main command niya, is yung long, crave, be desperate for the Word of God. And then the result is that we will grow spiritually. Na makita natin na wala pong lumago na Kristiyano na hindi nagbabasa ng Biblia. No? Na hindi nagdi-devotion. Sino bang nag-grow spiritually dito? Because Apostle Pablo affirmed this truth. No, binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 3, verse 16. Explain why the Word of God can grow us spiritually. Sabi dito, all Scripture is breathed out by God. On the other translation, is spoken or the very Word of God. Kaya that's why sabi niya, it is beneficial. It is profitable. Profitable for teaching, giving us information of who God is, who Christ is, who we are. No? Then, for reproof means rebuking our behavior, rebuking our misbehavior because nai-inform tayo kung anong tama at yung anong mga maling ideas natin, nakukorek yun. Then, for correction, itama yung mga mali. Ngayon, na-correct tayo, gagawin natin yung tama, then, for training us in righteousness, para turuan tayong mamuhay kung ano po yung tama. Then yung purpose, in verse 17, that the man of God may be complete, equipped for every good works. So yung salita po ng Panginoon, means po, or yung tools po na gagamitin ng Panginoon para lumago tayo spiritually. Thomas Reiner commented, babies long for milk that will sustain bodily growth. Ito yung pinicture out ni Apostle Pablo na para lumaki yung bata, kailangan niya ng gatas. No? And similarly, believers should desire milk for growth in salvation. Yung milk nito, hindi po gatas na literal, is salita po ng Panginoon. Si Donald Whitney, no, yung book niya sa Spiritual Discipline for Christian Life. Magandang book po yun about spiritual discipline. Sabi niya, it is the intake of God's Word that the Holy Spirit grows and matures believers. No, it is the intake of God's Word that the Holy Spirit grows and matures believers. No, kung nais po natin na lumago po sa lakad natin sa Panginoon, laki pong parte ang salita ng Panginoon. No? Yung desire natin na lumago spiritually, again, reflection lamang. Yung longing natin sa salita din po ng Panginoon. Yun po yung unang kadahilanan why we should be desperate in longing God's Word. Pangalawa po, why we should be desperate in longing God's Word, because desperate longing for God's Word is one of the manifestation of a new life in Christ. No, ang itong longing natin sa salita, yung kauhawan po natin sa salita ng Panginoon, no, nagpapahiwatig lamang po to na mayroon tayong bagong buhay na kay Kristo. No, na kay Kristo. Kaya, in verse 3, sabi dito, if indeed you have tasted that the Lord is good. Yung if dito, hindi po to no conditional clause na parang nagpuput si Apostle Pedro ng doubt sa mga Asian Minors believer. Kung talagang na-experiencehan ba nila yung goodness
ng Panginoon. Bagkos challenge po sila ni Apostol Pablo na kung totoong na-experiencehan nyo yung goodness ng Panginoon sa pamamagitan kay Kristo, lalo na yung konteksto dito later on, is yung salvation na pinagkaloob sa kanila sa pamamagitan kay Kristo. Then, ito din yung mag-create sa mga puso natin ng totoong kauhawan natin sa salita ng Panginoon. No, kung na-experiencehan natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan kay Kristo, ito rin po yung mag-create sa mga puso natin ng kauhawan din sa salita ng Panginoon. No. Comment again, Thomas Reiner. Magtaka kayo, bakit dami kong kino-comment. Mas okay nang silang mag-explain para less yung trabaho ko. Kasi kung walang ma-comment, wala akong masabi. Thomas Reiner, sabi niya, Peter did not write if... Tatawa ko sa mukha mo dyan eh. Continue. Peter did not write if to sow doubts in the minds of the readers, but neither should if be confused with sense. Because other translation is, dapat ang translation dito, now. No? Peter wanted the readers to contemplate whether they have in fact experienced the kindness of the Lord, and he was confident that the answer would be affirmative. No? So yung good dito is, again, primarily pinag-usapan po yung salvation. Sabi ni, if you have tasted the goodness of the Lord, or sabi ni Apostol Pablo, kung totoong na-experiencehan nyo yung kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan kay Kristo, yung ginawa ni Kristo, na tinubos tayo sa ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng bagong buhay, then, again, ito nga yung isang bagay na rin to, ang mag-create sa atin, no? Or ang mag-uudyok sa atin, bakit meron tayong kauhawan sa salita ng Panginoon. Or in the opposite side, para mas maintindihan natin, kung hindi pa natin na-experiencehan yung kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan kay Kristo, kung paano niya tayo tinubos, no? At kung hindi pa po kumilos ang Panginoon sa mga buhay natin na binigyan tayo ng bagong buhay, din hindi rin po tayo mag-aasam, no, sa salita po ng Panginoon. Sabi ko nga sa mga taga-Baras na kailangan nating i-invite sila kasi patay pa sila spiritually, hindi pa po buhay. Sila binuhay ng Panginoon spiritually. Wala pa hindi pa nila na-experiencehan yung kabutihan ng Panginoon sa mga buhay nila. Kailangan at least lang itulak na umaten upang sa ganon, sa awa ng Lord, kaawaan sila, ma-experiencehan nila, kahit hindi mo na sila i-invite, kusa na yan silang pupunta sa Bible study. No? At para sa atin po, again, sabi ko nga, is wala na pong ibang mabuting ginawa ang Panginoon sa mga buhay natin, kundi pinakita niya po kay Kristo. No? At naintindihan, hindi lang natin naintindihan, talagang na-experiencehan natin itong gospel na to. Sino si Kristo at yung ginawa niya po sa mga buhay natin. And that's explain why meron tayong longing sa Panginoon, meron tayong longing sa salita niya. Nais pa nating lumalim at kilalanin pa sino si Kristo at anong ginawa po ni Kristo sa mga buhay po natin. Again, Thomas Reiner, longing to grow spiritually comes from a test of the beauty of the Lord, an experience of His kindness and goodness. Those who pursue God ardently have tested His sweetness. No? You are pursuing God. It's because you have tested the goodness of God. So, in contrast, we will never be desperate and longing for God's Word unless we experience the goodness of God sa mga buhay natin or we truly understand yung gospel na to. Yung ginawa po ni Kristo sa mga buhay natin. No?
na namatay siya doon sa cross para pagbayaran yung mga kasalanan natin at hindi lang siya namatay, binigyan pa tayo ng bagong buhay. Kumbaga, in short, ang totoong na kay Kristo, mayroon na siyang hangarin. Mayroon na po tayong longing. No, mayroon tayong pag-aasam po sa salita ng Panginoon. Na? Kumbaga, itong desire natin na pag-aralan, pakinig sa salita ng Panginoon is that non-negotiable na to sa isang mananampalataya kay Kristo. Natural outcome na to sa taong niligtas ng Panginoon, binago yung buhay niya, binigyan siya ng banal na Espiritu. No? Yun po yung katotohanan. Kaya nga, hindi ako konbensido doon sa sinasabi, Kristiyano ako dahil tinigil ko na yung vices ko. Unless wala din ako nakikitang may hangarin siya na nakikita siyang passionate din siya to study the Word of God. No? Pag-aralan yung salita po ng Panginoon. Because ang isang consequence din, aside na talikuran natin yung kasalanan, is that mayroon na tayong desire. Gawin kung anong tama. At mag-uumpisa yun, no, sa desire natin na alamin kung anong ninanais ng Panginoon sa mga buhay natin at anong tama na maglakad tayo ng ayon sa kabanalan niya sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Na kumbaga natural longing na po to ng isang mananampalataya kay Kristo. Yung pag-aasam niya sa salita po ng Panginoon. No? Hindi ko po sinasabi na lahat ng totoong Kristiyano consistent po sa devotion natin. Hindi ko po sinasabi. Perfect tayo sa devotion natin. Hindi po. Sabi ko po is that tayo Kristiyano na, kahit gano'n natin kabisi sa buhay, dami natin ginagawa. Yeah, hindi man tayo consistent, pero andun yung longing sa mga puso natin. Hindi natin madidina yan. No? Kaya gumagawa tayo ng panahon, ng oras para pag-aralan yung salita po ng Panginoon. Dahil, again, we tested the Word of God. Itong Word ng Panginoon is good for our soul. Then we long all the more sa salita po ng Panginoon. So, si Simon Kistemaker po, commented, sabi niya, they have tested it, and now Peter wants them to continue to receive the nourishment of that word. He encouraged them to crave pure spiritual milk with the intensity of the newborn babies who demand nourishing milk. When babies test nourishment, they do not stop craving until they are satisfied. Likewise, the believers now that they have tasted God's word must crave it until they are filled. Na kung totoo nating natikman yung salita ng Panginoon, then hanapin po natin ito. No? So, balik tayo sa main idea natin. Desperate longing for God's Word is one of the manifestation of a new life in Christ which leads to spiritual maturity. Implication po, dalawang bagay. If our desperate longing for God's Word is one of the manifestation of a new life in Christ, then the implication is that all genuine Christians should have a deep longing for it. May totoong kauhawan na tayo po sa salita ng Panginoon. No matter how busy our schedules are, no, we should have time to study and read our Bible. No? Then, pangalawa, if desperate longing for God's Word will lead to spiritual maturity, then, implication din po,
A Christian who truly desire to grow spiritually should have desperate longing for God's Word. Na kumbaga, naintindihan po natin na yung kapamaraanan ng Panginoon para lumago tayo spiritually is sa pamamagitan ng salita niya. At kung tayo din po, malalim yung hangarin natin na lumago spiritually, then makikita natin yung sarili natin na talagang, no? Hahanap-hanapin yung salita ng Panginoon. Hahanap-hanapin po yung salita ng Panginoon. So our conclusion, our desperate longing for God's Word is one of the manifestation of a new life in Christ which leads to spiritual maturity. Thus, our spiritual maturity is the key to be a responsible Christian in every aspect of our lives. Sabi ko kanina na, dami po nating responsibilidad sa buhay bilang isang tatay, asawa, empleyado, no? At mananampalataya kay Kristo. Magagampanan lamang natin tong mga bagay na to ng maayos. Kung lumalago tayo spiritually. At yung maturity natin na nakadepende lamang somehow sa lalim po ng kauhawan natin sa salita ng Panginoon. Because yung salita po ng Panginoon gagamitin niya upang lumago tayo spiritually. Dalangin kong bawat isa sa atin, lalo na sa grabe naka-distracted yung mundo natin. No? Because of social media, isa sa mga talagang pina-fight natin. Aside sa busy schedule natin is yung social media. Is that meron tayong totoong kauhawan po sa salita ng Panginoon.